Mga eksperto mula sa China nababahala na at pinapayuhan ang kanilang gobyerno na mag-ingat umano sa panganib na makaladkad ng allies ang US sa panibagong digmaan kung saan binabanggit ang Pilipinas, Japan at Taiwan bilang posibleng pagsimula ng panibagong labanan kung saan ang mga pahayag na ito ay lumutang matapos bombahin ng US ang Iran at base sa mga paliwanag ni Wu Xinbu, isang tagapamahala sa Institute of International Studies sa Fudan University, ay hindi umano maiaalis ang posibilidad na madagdagan pa ang digmaan sa gitnang silangan kabilang na sa Indo-Pacific region, partikular na sa Pilipinas, Japan at Taiwan dahil ang direktang pag-atake umano ng US sa Iran ay malinaw na nagpapakita na sa ilalim ng pamumuno ni Trump ay nakahanda itong tulungan ng mga kaalyado nila at inilarawan ng Pilipinas, Japan at Taiwan na may tensyong kinahaharap laban sa China na nagpapahiwatig na kahit wala umanong pinagtatalunang teritoryo ang China at ang US ay maaari rin umanong mapasabak sa labanan ng US laban sa China dahil sa palagi itong tumutulong sa mga kaalyado nila. Kaya naman dahil dito ay malinaw na hindi maaaring magpadalos-dalos ang China para lumikha ng digmaan sa Indo-Pacific region dahil ang Japan at Pilipinas ay may mutual defense treaty sa US kung saan ang pakikidigma ng China sa mga bansang ito ay maaaring maging isang paraan ng US upang muling pumasok sa labanan at alisin ang banta mula sa China gaya ng ginawa ni Trump sa Iran kung saan ipinakita nito sa mundo na hindi ninanais ng US na magkaroon ng digmaan. Sa halip ay inilarawan lamang nila ang kanilang pag-atake sa Iran bilang pagpigil sa panganib na dulot nito, isang paraang maaaring muling magamit ng US laban sa China kung magsisimula ito ng digmaan sa Asya at kung papalagan nila ang US sa labanang ito ay maaari itong mauwi sa ikatlong digmaang pandaigdig dahil ang sino mang umatake sa Amerika sa panahong ito ay tiyak na matitrigger din ito ang Article 5 sa Defense Treaty ng US sa NATO. Bukod pa riyan, ang mga base ng US sa buong mundo ay hindi madaling mapapabagsak ng China dahil ang bawat bansang kinaroroonan ng mga military bases ng US ay maaari ring makalaban ng China kung magsasagawa ito ng mga pag-atake laban sa kanila, gaya na lamang ng ginawa ng Iran sa Qatar na bagamat base ng US ang inatake nila ay muntik na itong humantong sa pagganti ng Qatar laban sa kanila. Subalit dahil wala namang pinsala ang naidulot ng pag-ataking ito ng Iran sa kanila at sa pagnanais din ni Trump na tapusin na ang digmaan dahil wala na ring banta ng nuclear weapons ang Iran, ay madali lamang napigilan ng US ang pagpapalawak ng digmaang ito. Subalit malinaw na kung nanaisin ni Trump na gumanti sa Iran dahil sa pag-atake nito sa base nila sa Qatar, ay malinaw na makakalaban rin ng Iran ang Qatar dahil kung gaganti ang US sa Iran ay magiging napakalaking pagkakataon ito para sa Qatar upang ipakita sa mundo na may kakayahan din silang pabagsakin ang sinumang bansang magnanais muling umatake sa bansang ito. Kaya't sa madaling salita, kung aatakihin ng China ang Taiwan at tutulong ang Amerika, ay tiyak na magdadalawang isip ang China kung tatargetin nito ang mga base ng US sa iba't ibang mga bansa na maaaring makalaban din nila. Kaya't habang ang US ay nananatili sa posisyon nito bilang pinakamaimpluwensyang bansa sa buong mundo, ay walang magagawa ang China para direktang makidigma sa rehiyong ito. Lalo pa at ang mga artificial islands nito sa West Philippine Sea ay maaaring maging napakadaling target para sa US dahil halos walang bansa ang sumusuporta sa mga claims dito ng China. At bagamat may mga kaalyado rin ang China gaya ng Iran, North Korea at Russia, ay may kanya-kanya rin namang interes sa mga bansang ito, kaya't hindi nito isusugal ang kanilang mga bansa para lamang sa mga Chino. Lalo pa at ang Russia ay itinuturing na the enemy ang China dahil sa mga lihim na pakay nito sa kanila na natuklasan kamakailan lang ng Federal Security Service ng Russia. Kaya't sa panahon ng digmaan sa pagitan ng US at China, ang pinakaposibleng maging papel ng Russia ay magbigay lamang ng politikal na suporta para sa China dahil sa panahong ito ay malalagay rin sa panganib ang Russia laban sa NATO. Kaya't kakailanganin nito ang kanilang buong puwersa upang bantayan ang kanilang bansa laban sa banta ng NATO.
lalo na ng Ukraine na maaaring makakuha ng mas marami at mas malalakas na sandata mula sa NATO laban sa Russia, habang ang North Korea naman ay maaaring gayahin lamang din ang Russia dahil hindi naman mahirap isipin na kung direktang makikidigma ang North Korea laban sa US ay tiyak na wala na itong ipapanalo sa kanila dahil bukod sa US, ang South Korea at Japan na nagtataglay ng malalaking base militar ng US sa bansa nila ay tiyak na madali lamang nitong mapupulbos ang North Korea sa isang all-out war. Kaya't ang pinakaposibleng maging hakbang ng North Korea ay magbigay lamang din ng politikal na suporta para sa China habang nakikipaglaban sa pandaigdigang naratibo sa pamamagitan ng kanilang pagpapakita ng mga paghahanda upang makaiwas sa direktang labanan sa mga kalaban ng China. Samantala ang Iran naman ay tiyak na sasamantalahin ang pagkakataong ito upang muling umatake sa Israel kung talagang marami pa silang sandata, dahil kahit direktang mapalaban ng US sa China ay nagkalat pa rin naman ang base ng US sa Middle East na maaari pa ring tumulong sa Israel. Kaya't kung ang mga natitirang sandata ng Iran ay hindi natatagal ng isang buwan sa labanan, ay maaaring gayahin lamang nito ang estilo ng North Korea kung saan ay susuportahan lamang din ito ang China sa pandaigdigang naratibo upang patigilin ang digmaang ito, habang nagpapakita rin sila ng mga natitira nilang sandata sa pag-asang walang sasalakay sa kanila sa panahong nahaharap sa direktang labanan ng US sa China, habang ang ilang mga bansa naman na bagamat may politikal na suporta sa China ay tiyak na hindi rin susuong sa direktang labanan laban sa US dahil sa panahon ng digmaan ng US at China ay tiyak na makatatanggap ng total sanctions ang mga bansang magbibigay ng militar na suporta sa kanila. Kaya't ang labanan sa pagitan ng US at China ay malinaw na magdudulot ng takot sa buong mundo at tiyak na mayayanig ang bawat opisyal ng pamahalaang ito dahil sa panahon ng pakikidigma nila sa mga Amerikano, ang lahat ng kani-kanilang ari-arian sa labas ng bansang ito ay tiyak na maaabo. Isang bagay na maghahati sa paniniwala ng pinakamatataas na opisyal ng bansang ito na maaaring magdulot sa pagkakaroon ng kaguluhan sa kanilang gobyerno upang pigilan ang kanilang pamahalaan sa patuloy na pakikidigma sa mga Amerikano. Dahil mayaman man o mahirap sa bansang ito, ay tiyak na magdurusa ng husto kung direktang kakalabanin ng kanilang bansa sa digmaan ang mga Amerikano. Kaya't gaano man karami ang sandata ng China at kahit may mga nuclear weapons pa sila, sa huli ay hindi nila nanaising gamitin ito laban sa Amerika dahil mas marami nito ang US laban sa kanila at mas marami ang mga subok ng missile defense system ng Amerika sa giyera. Kaya't hindi makatitiyak ang China na tuluyan nilang matatalo ang US sa pamamagitan ng mga nuclear weapons nila. Samantala dahil nakakalat sa buong mundo ang puwersa ng mga Amerikano, ay mas madali lamang nitong mapipigilan ang lahat ng pag-atake ng mga Tsino at mas madali nitong mabubura sa mapa ang bansang ito kung gagamit sila ng sandatang nukleyar laban sa mga Amerikano. Kaya't malinaw na pagpapatiwakal lang ang magagawa ng China laban sa US, isang bagay na hindi nanaising mangyari ng mas maraming tao sa buong mundo, lalo na sa bansang ito dahil ang kanilang layunin ay maging pinakamakapangyarihan sa buong mundo at hindi ang pagpapatiwakal sa digmaan na wala silang maipapanalo.